Okay, so magandang araw ho sa inyo mga kababayan. Mag-throwback lang tayo. Balikan lang po natin ito. Kasi biglang nag-resurface po ito sa FB na isa sa mga ebidensya, kung tutuusin, ng grabe ho na walang pinipili. Hindi po iniimbestigahan. Katulad ng sinasabi ng iba na yung nadali po roon sa Tokbang nung panahon ni Digong, sila ay may record na talaga sa kapulisan, sa PIDEA at nang nakaharap ng mga otoridad ay nanglaban, no? Ito yung nangyari no na hindi man lamang po binigyang pansin ng administrasyong Duterte. Oh. So ito nagre-report na ho yung mga pulis dito, no, na sabi nila meron daw po silang na-encounter, sabi rito, na mga nanglaban. Yan. So kaya lang ho kalaunan ito pong itong isang tao si Francisco Santiago Jr. ay bumangon at humihingi po ng tulong. Ayan dalawa yung pedicab driver Yung lugar na yun, malapit yan sa Manila Bay. So habang ini-interview yung police, sinasabi niya na meron kaming na-encounter dito na dalawang mga addictus, ng mga pusher, mga nanlaban. Sabi na. Tapos ngayon, itong tao, nagpatay-patayan lang pala. Dahil hindi naman fatal yung tama niya. Yung isa, todas talaga. Tapos nung mapagtanto niyan na marami ng mga taga-media, kasi yung media kasama sa operation nun eh. Kaya lang sa actual na pagpatay, hindi sila sinasama. Pero eto, nako, nung dumating na sila, kasi tatawagin pwede na, patay na, pwede na kayo pumunta ron. Nagdatigan yung media. Dalawa ko yung nagsasalita. Yung ini-interview yung police kanina, yan. Tsaka etong si Francisco na humihingi ng tulong. Sabi ng pulis, sabi ng media, buhay pa. Sabi ng pulis, may baril pa yan, baka matamaan kayo. Kasi pag umalis yung mga taga-media, papatayin nila yan. Sasabihin na naman nila ng laban. Ayan Diba? Dinala nila. Alam niyo nangyari nito? 3 years later po, nakaka-absuelto sa kaso yung matanda. Napatunayan lamang na siya po ay inosente. At sinungaling yung mga pulis. Diba? Anong petsa po nangyari yan? September po yan. 2016, kauupo pa lamang ni Duterte. Patayan na kaagad. Dito siya lalong sumabit kasi wala siyang investigation na ginawa rito. Kung hindi ito natutukan ng media, baliktad pa nga po dahil ang sinampahan pa ng kaso rito yung mama, yung mga pulis hindi. Tapos siya na-absuelto pa siya sa kaso. 'Di ba? Hanip pang ni Digong nun Sa akin okay lang sa akin na ang itumba ng ganyan yung mga pusher, yung mga talagang nagtutulak, 'di ba? Kahit sabihin ng kulang kapos sa kabuhayan, mahirap lang kami, hindi tama yung ganun. Okay lang sa akin yun. Ang hindi okay sa akin, yung mga inosente lang na dinamay. Yung mga biglang pinag-rehab, sumunod, tumalima sa kanila sa panawagan ng tokhang. Tapos nung wala na silang mapagkunan ng pera, itinumba na nila isa-isa yung mga sumunod sa gobyerno at nagbagong buhay. Tapos pinalitaw na nanlaban. Katulad ng ginawa sa kanila, habang nagre-report yon, nakikita niya rin po na tinaniman sila ng baril sa harapan. Kaya sa kanya, imbis na damputin niya yung baril, hinintay niya dumating ang mga media. Dahil kung ginawa niya yon, hanggang dampot lang magagawa niya. Tutuluyan siya. Diba? Ang tanong, nasa na po yung mga pulis na yan? Kaya po kay General Torre, baka gusto niyo pong balikan ang kaso nito ni Francisco Jr., diba? At makita ano nang nangyari ron sa mga pulis. Dapat hindi lang nasibak yun. Sapagkat yung mga yan na nagtatanim ng ebidensya, ang hatol po diyan
ay 40 years imprisonment din yan kung di ako nagkakamali. Yung mga nagtatanim ng ebidensya na yan. Di ba? Diyan pa yung baril, oh. So may Manila Bay ito eh. Ito yung building na kulay puting ginagawa malapit doon sa may Manila Yacht Club. So, Rojas Boulevard, tapos yung kalye na galing ng Taft Avenue. Yan yung tumatagos ng Taft. Yan, patumbok ng Rojas Boulevard. Tapos eto bandang kanan ito. Yun yung puting building. Kung daw nagkakamali, yun. Biruin mo, nakatambay lang kayo. Kasi uso kasi dyan sa Maynila eh, na may mga pedicab driver, mga pedicabs ganyan nakatambay. Ayun. Sinabi nitong mama na wala sa mga reporter, walang buy-bust operation na nangyari. Basta't ginawa ng mga polis, pinagbabaril kami. Yung kasama niya, dead ball agad. Siya naman, nagpatay-patayan. Tapos sa katinaniman sila ng mga armas. As dumating na yung mga media, interview na, ganyan. No, tapos saka naman siya gumugulong, humihingi ng tulong. Grabe, di ba?